Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa, upang kapiling niya sa gawing kanan, kami makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito: Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion, magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala na magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito: sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito maahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng hari, hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang puon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal, sa'yo'y pagpapalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo Jerusalem
ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumainyo. Dahilan sa templo ng Poon, ating Diyos, ang aking dalangin, umunlad kan lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Lubos na maingin. Hallelujah. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po ay naparalisis. Siya ay nakaratay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin ko siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kaniyang kapitan, Ginoo, hindi pa ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika. Siya'y lumalapit. At sa alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning. Magandang umaga po. Unang araw natin. Pagkatapos ng unang linggo ng panahon ng Adbyento. Ang Adbyento po, ang tema ng Adbyento ay hindi pa muna kagalakan, kundi pagsisisi. Pagsisisi, kaya nga ang kulay natin, po ba violet? Di po bang violet ay pang Kwaresma? Bakit violet ang panakulay ng Adbyento? Ang tawag po natin sa Adbyento ay Little Lent. Maikling Kwaresma. Sabihin, the best way to prepare for the coming of the Lord is to repent mula sa ating mga kasalanan. The best way. Sa Ebanghelyo pong binasa natin, dumating si Jesus, may lumapit na isang kapitan. Tandaan po natin, lumapit ang kapitan. Ito po ay may title, hindi ordinaryong sundalo, kundi may rangko, pero siya ang lumapit. At hiniling niya kay Jesus na pagalingin ang kanyang alipin. Ngunit ang sabi ni Jesus, pagagalingin, paroroon ako at pagagalingin ko siya. Ang sabi ng kapitan, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Dito po yung kinuha yung ating tinasagot sa misa. Di po ba sinasagot po tayo sa misa? I am not worthy that you should enter under my roof,
but only say the word, and my soul shall be healed. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na pumasok kayo sa aking tahanan, ngunit isang salita niyo lamang at gagaling ng aking kaluluwa. Dito po yun kinuha. Tandaan po natin, ang kapitan ang lumapit, humingi, pero si Kristo ang propose na siyang pupunta. Pero sinabi ng kapitan, hindi na po, sapagkat I am not worthy that you enter under my roof. Just say the word. Sabihin lamang po ninyong salita, salita ng kaligtasan, at gagaling na ang aking alipin. Ito po ang pruweba ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. The power of the Word of God. Na kailangan po nating marinig. Ngunit bago nating marinig ang wika ng Panginoon, kailangan po nating lumapit. Paano mo maririnig ang Diyos kung hindi ka naman lumalapit sa Kanya? Sa unang pagbasa po, mula sa aklat ni Propeta Amos, hinihikayat niya ang mga taong, hali kayo, at umakyat tayo sa bundok ng Panginoon. Ibig sabihin, sa bayan ng Jerusalem, in Jerusalem, where the temple is located. Sapagkat sa mga Hudyo, ang pinakabanal na lugar ay ang templo kung saan sila'y naniniwala ng Diyos doon naninirahan. Tulad po natin, sa simbahan pong ito, ang ating paniniwala bilang mga Katoliko, ang Diyos ay naririto. Ang presensya ng Panginoong Diyos sa anyo ng tinapay na nasa tabernakulo. Kaya nga, the most central part ng simbahan ay ang tabernakulo kung saan tayo naniniwala na dito ang presensya ng ating Panginoon. That's why we come to the church and pray. And prayer means to talk with the Lord, to unite ourselves with the Lord. Nandito ang Panginoon, kaya tayo pumapasok upang, in our own words, magdasal. Pero yung pong pagdadasal ay union with the Lord. At sa union with the Lord, nangyayari ang pagkakarinig natin ng tinig ng ating Panginoon. You will not hear the word of the Lord unless or until you come to Him. Ito pong kapitan, lumapit kay Jesus. Gusto niyang marinig na sasabihin ni Jesus. Hiningi niya, pero alam niyang hindi niya kailangan papuntahin si Jesus sa kanilang bahay. Sa kanyang paniniwala, marinig lamang niya ang wika ng Panginoon, sapat na. Kaya po tayo, matuto tayong lumapit sa Panginoong Diyos. Pero matuto rin tayong manalangin in the real sense of the word. At ang panalangin po ay union with the Lord. Because God speaks only when we are totally united with Him. Hindi po posible. We want to hear the word of the Lord. Pagkatapos ang ingay ng buhay natin, hindi naman tayo sumisimba, pero gusto natin marinig ang tinig ng Panginoon. The only way, inuulit ko po, the only way to hear the word of the Lord is to come to Him. At sa atin pong paniniwala, ang Panginoon ay presente sa tabernakulo. That is why we have to come to church, we have to come to Mass. Ang Diyos, bukod sa presente sa ating tabernakulo, ay nananahan sa ating puso. That is why we have to enter into ourselves. Pumasok po tayo. May mga desisyon tayo sa buhay, tayo nagdidesisyon na hindi natin sinusuri ang ating puso, ang ating sarili. That is why even with ourselves, we do not discover the presence of the Lord. The Lord is also present in us. Di po bang sabi, tayo ay templo ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ay Diyos. Therefore, the Lord resides in us. If only we learn how to enter into our own selves. Kasi kalimitan, nandyan ka nga, wala ka naman sa sarili mo.
Kaya patitinig ng Diyos na nasa sa iyo na ay hindi mo naririnig. Mga kapatid, inuulit ko po, ang sinumang nais makarinig, makaniig ng Panginoon, kailangan ay lumapit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama. Nang pagkakataong ito'y maging bagong simula ng biyaya na magbubunga ng kapakinabangan para sa atin. At ating tutugon po sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may sakit, naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating namayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinanabikan nilang makapiling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakakadaw upang palad namin. Ilapit nawa kami ng panahong ito ng Adbyento sa inyo at sa isa't isa, habang masaya naming hinihintay na may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ay may alay. Mula sa lupa't bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan, na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayaming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta at ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili ng mga kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ni Diyos, awitin natin ang panalangin tinuro niya sa atin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo din. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Halina, Jesus, aming mananako. Dusa ng iyong bayan, masdat abot-abot. Sa pag-ibig, salat, katarong ay kapos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Awa mo't biyaya, sabi ipaabot.
bigyang lakas loob, hinihintay namin pagdating mong puspos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Dusa na iyong bayan, basta't abot-abot sa pag-ibig, sa lahat katarong ay tapos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Awa mo't biyaya'y sa aming ipaabot. Pag-ibig kang tunay, katarungang lubos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Kami iyong bayan, bigyang lakas loob, hinihintay namin pagdating mong puspos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Kami iyong bayan, bigyang lakas loob, hinihintay namin pagdating mong puspos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pagpupuri sa may dapat ang buong kalooban, dahil sa kadakilaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa. Upang kapiling niya sa gawing kanan, kami makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion, magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito maahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng hari, hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang Poon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal, sa'yo'y pagpapalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa'yo Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumainyo. Dahilan sa templo ng Poon, ating Diyos, ang aking dalangin, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Lubos na maingin. Hallelujah. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po ay naparalisis. Siya ay nakaratay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako
at pagagalingin ko siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kaniyang kapitan, Ginoo, hindi pa ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasa kupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good morning. Magandang umaga po. Unang araw natin, pagkatapos ng unang linggo ng panahon ng Adbyento. Ang Adbyento po, ang tema ng Adbyento ay hindi pa muna kagalakan, kundi pagsisisi. Pagsisisi, kaya nga ang kulay natin, po ba violet? Di po bang violet ay pang Kwaresma? Bakit violet ang panakulay ng Adbyento? Ang tawag po natin sa Adbyento ay Little Lent, maikling Kwaresma. Sabihin, the best way to prepare for the coming of the Lord is to repent mula sa ating mga kasalanan. The best way. Sa Ebanghelyo pong binasa natin, dumating si Jesus, may lumapit na isang kapitan. Tandaan po natin, lumapit ang kapitan. Ito po ay may title, hindi ordinaryong sundalo, kundi may rangko. Pero siya ang lumapit. At hiniling niya kay Jesus na pagalingin ang kanyang alipin. Ngunit ang sabi ni Jesus, pagagalingin, paroroon ako at pagagalingin ko siya. Ang sabi ng kapitan, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Dito po yung kinuha yung ating tinasagot sa misa. Di po ba sinasagot po tayo sa misa? I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na pumasok kayo sa aking tahanan, ngunit isang salita niyo lamang at gagaling ng aking kaluluwa. Dito po yung kinuha. Tandaan po natin, ang kapitan ang lumapit, humingi, pero si Kristo ang propose na siyang pupunta. Pero sinabi ng kapitan, hindi na po, sapagkat I am not worthy that you enter under my roof. Just say the word. Sabihin lamang po ninyong salita. Salita ng kaligtasan at gagaling na ang aking alipin. Ito po ang pruweba ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. The power of the Word of God. Na kailangan po nating marinig. Ngunit bago nating marinig ang wika ng Panginoon, kailangan po nating lumapit. Paano mo marinig ang Diyos kung hindi ka naman lumalapit sa Kanya? Sa unang pagbasa po, mula sa aklat ni Propeta Amos, hinihikayat niya mga taong, hali kayo, at umakyat tayo sa bundok ng Panginoon. Ibig sabihin, sa bayan ng Jerusalem, in Jerusalem, where the temple is located. Sapagkat sa mga Hudyo, ang pinakabanal na lugar ay ang templo kung saan sila'y naniniwala ng Diyos doon naninirahan.
tulad po natin, sa simbahan pong ito, ang ating paniniwala bilang mga Katoliko, ang Diyos ay naririto. Ang presensya ng Panginoong Diyos sa anyo ng tinapay na nasa tabernakulo. Kaya nga, the most central part ng simbahan ay ang tabernakulo kung saan tayo naniniwala na dito ang presensya ng ating Panginoon. That's why we come to the church and pray. And prayer means to talk with the Lord, to unite ourselves with the Lord. Nandito ang Panginoon, kaya tayo pumapasok upang, in our own words, magdasal. Pero yung pong pagdadasal ay union with the Lord. At sa union with the Lord, nangyayari ang pagkakarinig natin ng tinig ng ating Panginoon. You will not hear the word of the Lord unless or until you come to Him. Ito pong kapitan, lumapit kay Jesus. Lumapit kay Jesus. Gusto niyang marinig na sasabihin ni Jesus. Hiningi niya, pero alam niyang hindi niya kailangan papuntahin si Jesus sa kanilang bahay. Sa kanyang paniniwala, marinig lamang niya ang wika ng Panginoon, sapat na. Kaya po tayo, matuto tayong lumapit sa Panginoong Diyos. Pero matuto rin tayong manalangin in the real sense of the word. At ang panalangin po ay union with the Lord. Because God speaks only when we are totally united with Him. Hindi po posible. We want to hear the word of the Lord. Pagkatapos ang ingay ng buhay natin, hindi naman tayo sumisimba, pero gusto natin marinig ang tinig ng Panginoon. The only way, inuulit ko po, the only way to hear the word of the Lord is to come to Him. At sa atin pong paniniwala, ang Panginoon ay presente sa tabernakulo. That is why we have to come to church, we have to come to Mass. Ang Diyos, bukod sa presente sa ating tabernakulo, ay nananahan sa ating puso. That is why we have to enter into ourselves. Pumasok po tayo. May mga desisyon tayo sa buhay, tayo nagdidesisyon na hindi natin sinusuri ang ating puso, ang ating sarili. That is why even with ourselves, we do not discover the presence of the Lord. The Lord is also present in us. Di po bang sabi, tayo ay templo ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ay Diyos. Therefore, the Lord resides in us. If only we learn how to enter into our own selves. Kasi kalimitan, nandyan ka nga, wala ka naman sa sarili mo. Kaya patitinig ng Diyos na nasa sa iyo na ay hindi mo naririnig. So, mga kapatid, inuulit ko po, ang sinumang nais makarinig, makaniig ng Panginoon, kailangan ay lumapit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama. Nang pagkakataong ito'y maging bagong simula ng biyaya na magbubunga ng kapakinabangan para sa atin. At ating tutugon po sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa atin.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may sakit, naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating namayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinanabikan nilang makapiling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakakadaw upang palad namin. Ilapit nawa kami ng panahong ito ng Adbyento sa inyo at sa isa't isa, habang masaya naming hinihintay na may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ay may alay. Mula sa lupa't bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan, na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayaming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta at ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ni Diyos, awitin natin ang panalangin tinuro niya sa atin.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo din. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Halina, Jesus, aming mananako. Dusa ng iyong bayan, masdat abot-abot. Sa pag-ibig, salat, katarong ay kapos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Awa mo't biyaya sa ipaabot. Pag-ibig kang tunay, katarungang lubos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Kami iyong bayan, bigyang lakas loob. Hinihintay namin pagdating mong puspos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Dusa ng iyong bayan, masdat abot-abot. Sa pag-ibig, salat, katarong ay kapos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Awa mo't biyaya sa ipaabot. Pag-ibig kang tunay, katarungang lubos.
Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Kami iyong bayan, bigyang lakas loob. Hinihintay namin pagdating mong puspos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Kami iyong bayan, bigyan lakas loob. Hinihintay namin pagdating mo puspos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.